Isa sa maimpluwensyang tao ngayon mga sangkay sa Pilipinas ay ang pangalan si Diwata. I'm sure kilalang kilala nyo na sinasabi mga sangkay na naaresto daw. So ngayon gusto ko lang malaman ano nga ba ang nangyari sa taong to at nakalaya na nga ba at ano nga ba ang sitwasyon mga sangkay ng pagkakadampot sa kanya. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay. At ayon, trending topic tayo ngayon mga sangkay. Pag-usapan natin itong patungkol kay Diwata. Kasi itong taong to ngayon, ma-impluwensya. Marami po ang, actually, sinusundan po ito. Akala mo nga, politiko kasi sinusundan po ito ng mga vlogger. At ayun, kinukunan po ng content yung kanyang mga sangkay. Ano pa tawag doon? Kainan. At maraming pumipila mga sangkay. Daming kumakain doon. No? At ngayon, hindi po yun yung content natin, mga sangkay. Aalamin lamang po natin kasi marami akong nakitang komento na kung saan ang sentimiento na kay Diwata. So, ano nga ba ang dahilan, mga sangkay? Bakit po siya dinampot? Okay? At, ayun nga, nakitaan pa po, mga sangkay, ng, nabatawag din, napicturan pa po na siya nga po ay nabitbit ng otoridad. Ngayon, bago tayo magsimula, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, 1.2 million subscribers po tayo. Paangat po tayo, parami po tayo ng parami. So ikaw, isubscribe mo na po. At sa mga nanonood pala sa Facebook, huwag kakalimutang i-follow ang ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ko sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, gawin nyo po ito, sundan nyo lang, napakadali mga sangkay, gawin nyo lang actual sa video na to, sa mismong cellphone nyo. May ginawa akong sample video. No, hindi yan. Ito yan mga sangkay. Habang kayo ay nanonood, makikita nyo po yung tatlong tuldok bandang itaas. Pindutin nyo po yan, kagaya ng nakikita nyo sa screen. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok, i-check nyo na lang sa inyong mga cellphone. Then may lalabas po dyan na show more. Pindutin nyo po yung show more. Tapos, yun na yun. Okay? Pindutin nyo lang yung show more. Okay? I hope na nasundan po ng lahat mga sangkay. At ayun, eto na pag-usapan po natin. Trending topic tayo ngayon. Okay? Hindi po pandaigdigang balita ito. Itong patungkol po kay Diwata. Ayon po kasi dito sa report mga sangkay. Ayan. Diwata inaresto para sa kasong slight physical injuries. May ganun pala. Slight physical injuries. Ngayon, nakapagpiyansa naman na daw. Okay, alamin natin ang kabuuhan, mga sangkay. Sinagot ng social media personality at may-ari ng sikat na parisan na si Diwata ang mga kontrobersyang kinasasangkutan niya. Kabilang na riyan ang pag-aresto sa kanya at ilang beses na pagpapasara sa kanyang parisan. Naritong report. Ano to? Parang ginigipit siya, mga sangkay? Kasi parang parang napag-iinitan siya ngayon. Ngayong sobrang sikat na sikat kasi itong taong to ngayon, mga sangkay. Kaya nga po sana magkaroon po siya ng kumuha talaga siya ng sarili niyang videographer. I don't know, mga sangkay. Narinig ko lang kasi na si Diwata wala daw pong videographer, wala daw pong kumukuha ng So, marami tuloy ang nagkaka-content dahil sa kanya. Which is, wala naman pong masama doon. Kumbaga, kumuha na lang din siya ng taga-video, mga sangkay, para nang sa ganun, everyday may maiko-content siya na itong nangyayari dito sa parisan nila, itong kainan na mayroon po siya, mga sangkay, diba? Marami pong matutuwa kapag ka ganun. Okay, diretso tayo. Habang abala sa pagsaserve sa mga customer sa kanyang parisan, si Deo Balbuena o mas kilala bilang Diwata sa Pasay nung Lunes, biglang may nasa Pasay pala siya. dumating na mga pulis. Sila naman ang nag-serve, hindi ng pagkain, kundi ng arrest warrant kay Diwata. Kayo aming ina-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain. Halatang nabigla sa arrest warrant si Diwata. Bakas din sa mukha niya ang pagtataka. Para yan sa kasong slight physical injury na isinampa laban sa kanya noon pang 2018. Pambirang, tagal na pala na ito. Slight physical. So, sino kaya nang gigipit sa kanya, no? Kasi parang naman, very obvious naman. 2018 pa. Tapos mga sangkay, okay naman na ang lahat. Ngayong kilala na siya,
Ano to? Gusto ba? Ito, tanong ko lang naman. Ano ang purpose nito? Makakuha kay Diwata something? Tanong lang naman mga sangkay. Parang ang ano eh. Parang ang obvious lang ng dating. Kung kailan sikat na mga sangkay. At saka ang tagal na. Saka slight physical injury. Abogado. Slight physical injury. Slight physical injury. Ano yun? Napitik lang. Tapos sinampahan na. Ayon sa Pasay Police, nagbugat ang reklamo sa paghahampas ni Diwata ng walis tingting na nagdulot ng sugat sa complainant. Kusa namang sumama si Diwata at hindi na siya pinusasan pa. Okay. Hindi po, ayusin po natin yan. Nakapagpiyansa naman ng 3,000 piso si Diwata, kaya siya pansamantalang pinalaya. Kanina, nakaparehang ko pa si Diwata at tinanong ko siya sa kumakalat na online na litrato ng kanyang mugshot. Pero itinatanggi pa niya ito. Pero ngayon kasi may mga kumakalat na litrato na inaresto ka daw ng mga pulis. Ay, wala yung pictures niya. Hayaan mo sila. Ano yun? Ano yun? Take yun. Fake yun. Syempre siguro nahiya din po si Diwata, no? Nagkaroon po siya noon eh. Napicturean ngayon ang tinutukoy ko mga sangkay. So, nakita ko na rin. Pero nang makausap ko ulit si Diwata ngayong hapon, inamin na niyang totoo ang mga mugshot na kumakalat online. At ang sabi niya, hindi na niya maalala kung sino ang sinasabing nasaktan niya. Kita nyo na mga sangkay. Sobrang tagal na, hindi na maalala kung sino yun. Kaya panawagan niya, magkita na lang sila at makapag-usap ng maayos ng complainant. Handa naman daw mag-sorry si Diwata. Baka naman meron pang ibang kasong bumulaga ulit kay Diwata. Wala na hong ibang kaso si Diwata sa inyo? Sa ngayon po, yun lang po ang pagkakalam ko, itong kaso itong aming pinatupad. Malayo pa, pero malayo na ang narating ni Diwata magmula nang mag-viral siya nang masangkot siya sa pakikipagbugbugan sa mga nagdodroga umano noong 2016. Pero kahit may-ari na siya ng isang sikat at patok na parisan, ilang beses din itong napasara at ilang beses siyang lumipat ng pwesto. Okay na, pinaprocess ko na yung permit. Pero wala pa time permit pero pinaprocess ko na. Sa kabila ng mga pagsubok, tuloy ang pagsusumikap ni Diwata. Kahit pa may mga taong humihila sa kanya pababa. Didma ako sa mga basher, di ba? At the end of the day, hindi sila mag-aangat sa sarili ko, ako pa din. Yes, nainis ako pero mas lamang pa rin nakangiti ako. Okay. Okay, mga sangkay. Mga Okay naman na pala. Naka-ano na siya, naka-abante na. Kaya nga lang, kumbaga nagulat lang din po yung marami. Tingnan natin yung sentimiento ng maraming mga kababayan natin. Ito, be strong, Diwata. Malalampasan mo to at yayaman ka palalo. Diwata is an inspiration. Haters gonna hate. Tagal na ngayon lang nag-complain dahil may pera na, sikat. Yun nga sinasabi ko mga sangkay, sobrang tagal na. Very obvious naman. Sana ipakita po yung yung tao, yung nag-complain. Diba? Yung nag-file. Sana ipakita po, makunan po ng video. I'm sure magtatago po yan kasi matatakot sa mga basher. Pero pinasok niya yan eh. Diba? Pilit binabagsak pero mas lalong umaangat dahil dapat masaya na tayo sa kanya dahil sa sariling sikap niya na pagtagumpayan niya kung ano meron siya ngayon. At nagsilbing inspirasyon na tayong lahat ay may pag-asang aasenso. Good job, Diwata. Papatinag, huwag papatinag at dasal ng taimtim sa may kapal. Marami ang naiinggit nitong tao na nagtatrabaho para magkapera at maitawid ang buhay. Marangal na trabaho ang pinagkitaan ni Diwata. So, ayan mga sangkay, yan po yung sentimiento o saloobin ng marami sa ating mga kababayan. Sinasabi po dito, marami pong naiinggit, marami pong gustong magpabagsak. Pero sabi pa nga, pag maganda po yung puso mo, diba? Pag maganda yung haangarin mo, intention mo, hindi ka naman pababayaan, no? Talagang makakadiretso ka pa rin kung ano ang nakikita mong mga pangarap o ginagawa mo. So, ayun nga, ano ang sa tingin nyo dito mga sangkay? Ito bang si Diwata ay pinag-iinitan para
makakuha po ng something sa kanya. Kung may makukuha man sa kanya, ano kaya? I-comment po sa ibaba, mga sangkay. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ayan po, hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Maganda po yung topic natin dito. Marami kayong matututunan. So, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.